Niloloko tayo nito ni Sara no? Ang galing-galing tumipensa sa Netherlands, mga kababayan. Tapos yung pagdating sa budget na kailanganin mo, isusumbong mo sa media. Depende na daw sa Vice Presidente kung paano ito didepensahan sa Kamara. Ayan, di ba? Ano sabi ni Attorney Claire? Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Nagkataon lamang po na hindi niya po ito na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. Ayan, hindi niya na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. Bakit hindi niya na ipagtanggol ang budget niya sa House of Representatives? Pero yung pagtatanggol sa tatay mo sa Netherlands at kung makapagsalita ka kay Presidente na pinakidnap ni Pangulong Bongbong Marcos, yung tatay mo, tapos ngayon dito sa pagdating sa budget, di mo madepensahan? Iloko mo kami Niloloko tayo nito ni Sara no? Mga kababayan. Ang galing-galing tumipensa sa Netherlands, mga kababayan. Kung ano-ano sinasabi sa Presidente. Tapos yung pagdating sa budget na kailanganin mo, isusumbong mo sa media. Pag susumbong ka, di ako binibigyan ni Bongbong Marcos ng budget. Pero sa kabahingi ng budget sa Congress, di ba? Eh bakit hindi ka sa Congress manghingi ngayon? Dami mong dakdak dyan. Doon kayo sa Kongreso mag-defend, hindi sa media. O kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Naiintindihan mo na. Bakit ba lagi si Presidente Bongbong Marcos na lang palagi ang lagi mong sinisisi? Vice President. Ba't lagi mo na lang sinisisi si BBM? Kada may problema ka sa OBP, si Bongbong. Kada may problema ka dyan sa hinaharap mo, si Bongbong. Pinadakip yung tatay mo ng ICC, si Bongbong ang sinisi mo, ba't di si Trillanes? Bakit dinakip? Itong si tatay mo, lagi mo pinagbibintangan lahat. Ngayon, pagdating sa budget, si Bongbong pa rin. Baka pag nawala ka na ng pati lablet, si Bongbong pa rin. Diba? Mga kababayan? Tapos magsusumbong ka kay Maharlika, tapos pagtitripan si Lisa. Yan ang galawan ninyo dyan sa yung mga DDS Kala nyo di namin basa? Alam na namin. Diba? Wala kayong budget, magsusumbong kayo sa media. Si Bongbong Marcos ang gigipitin ninyo. Walang ginagawa yung presidente. Alam mo, supposed to be, dapat ikaw, Sara, makinig ka, buday. Gumagawa ka na ng legacy mo. Because your dream on 2028 election, na ikaw ang frontrunner na sinasabi mong tatakbo bilang presidente. But in your dreams. Diba? Gusto mo maging presidente? Okay. Pero gumawa ka na ng legacy mo bilang vice president. Kasi kung wala ka pang ginagawa sa legacy mo na bilang vice president, huwag kang umasa magpe-presidente ka. Diba? Dapat sa'yo, gumagawa ka na ng legasiya mo bilang vice-presidente at kung sakaling magustuhan ka ng tao, maging presidente ka. Sa panaginip mo na nga lang.